Isa akong mapagmahal na anak at kahit kailan ay hindi ko binigyan ng sakit ng ulo ang aking mga magulang. Dear Ate Sol, itago mo na lang ako sa pangalang Marco. Sa kasalukuyan, ako ay 40 taong gulang na. Simula pa nung bata ako, masipag na akong mag-aral. Madalas akong maging honor student at nananalo sa iba't ibang patimpalak sa math at agam. Isa, iyon sa mga dahilan kung bakit sobrang ipinagmamalaki ako ni na mama at papa. At iyon din ang naging inspirasyon ko. Ang mapasaya sila sa abot ng aking makakaya. Hindi kami lumaki sa hirap, pero hindi rin kami ipinanganak na mayaman. Pinaghirapan ni na mama at papa ang lahat ng mayroon kami ngayon. Pareho silang nagmula sa simpleng pamilya at nagsumikap habang nag-aaral bago sila nagkakilala. Dahil sa mga pinagdaanan nila, siniguro nilang hindi na mararanasan naming magkapatid ang hirap na naranasan nila noon. Ngayon, pareho na silang mga nakatatanda. Mas madalas ko silang makitang nagpapahinga at tinatamasa ang bunga ng kanilang pagsisikap. Kapag nakikita ko silang masaya at payapa, lalo kong nararamdaman ang takot na baka isang araw, ako mismo ang maging dahilan ng lungkot na maramdaman nila. Maayos na rin ang takbo ng buhay ko. May matatag at matagumpay akong trabaho at may mga naipundar na rin akong ari-arian at ipon. Sa edad kong ito, marami ang nagsasabing panahon na para bumuo ako ng sarili kong pamilya. Iyon din ang matagal ng hiling nina, mama at papa. Madalas nilang banggitin na gusto na nilang magkaroon ng apo. 2 lang kaming magkapatid, ako ang panganay, habang ang bunso naming babae ay nasa 30 na. Rin at nakatuon muna sa kanyang propesyon. Kapag tinatanong nila ako kung kailan ako mag-aasawa, lagi kong sinasabi na hindi pa ako handa. Pero ang totoo, hindi iyon ang tunay na dahilan. May matagal na akong kinikimkim na katotohanan at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ko ito sasabihin. Sa totoo lang, Ate Sol, mayroon akong damdamin para sa iba't ibang kasarian. Marahil ay walang makakapansin kung makikita nila ako. Karaniwan lang ang aking pananamit, pananalita at kilos. Walang naghihinala na bukod sa paghanga sa mga kababaihan, nararamdaman ko rin ang parehong uri ng damdamin para sa kapwa ko lalaki. Hindi ko pa ito nasasabi sa pamilya ko. Lumaki kami sa isang pamilyang malapit sa pananampalataya, kaya natatakot akong baka masaktan o mabigla ang mga taong pinakamamahal ko. May isang bagay lang akong ginagawa para kahit papaano ay makahinga. Kapag may pagkakataon, nagbabakasyon ako sa mga lugar na malayo sa amin. Minsan sa ibang probinsya, minsan naman sa ibang bansa. Mga lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Doon ko nararanasan ang pakiramdam na malaya akong maging totoo. Doon ako nakakakilala ng mga taong komportable akong makausap at makasama, mga taong katulad ko rin ang pinagdaraanan. Sa mga panahong iyon, hindi ko kailangang magpanggap. Pero kapag umuwi na ako, bumabalik ako sa mundong kailangan kung itago ang isang mahalagang bahagi ng aking sarili. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong sitwasyon. Gusto kong mabuhay ng malaya at tapat sa kung sino ako talaga. Pero natatakot akong mawala ang pagmamahal, pagtanggap at respeto ng pamilya ko. Lalo na ngayon na tumatanda na sina mama at papa. Ang gusto ko lang ay makita silang masaya habang kasama pa namin sila. Ayokong isipin nilang may pagkukulang. Sila bilang mga magulang, dahil lamang sa katotohanan tungkol sa akin. Hanggang sa napagtanto kong kailangan kong ayusin ang sarili ko. Dahil doon, pinili kong maging maingat at magpasyayon sa kung ano ang sa tingin ko ay makabubuti para sa lahat. Mahirap man, sinusubukan kong tumahak sa landas na akala ko ay tama. Sa ngayon ay may kasintahan na ako at balak ko na siyang yayain magpakasal sa susunod na taon. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahan kong tinanggap ang tunay na ako. Alam kong may ibang damdamin akong nararamdaman na iba sa nakasanayan ng marami at hindi ko na ito itinatanggi pa sa aking sarili. Ngunit ang pagkilala nito ay hindi nangangahulugang hahayaan ko na itong maghari at magdala sa akin sa landas na makakasakit sa iba. Natutunan ko na ang pagiging tapat sa sarili ay hindi katumbas, ang pagpapabaya sa kung ano ang tama at makatarungan. Hanggat kaya mo pa ring pigilin ang sarili at kumilos para sa ikabubuti ng iyong kapwa at ng iyong pamilya, gawin mo. Hindi ito pagkakait sa kung sino ka, kundi paggalang din sa mga taong nagtitiwala sa iyo. At kung balang araw ay bubuo ka na rin ng sarili mong tahanan, itanim mo ito ng malalim sa iyong puso. Ang tunay na tapang ay wala sa pagsunod lang sa kung ano ang nararamdaman mo sa sandaling ito. Nasa pagkakaroon ito ng disiplina at pagpili sa kung ano ang magdadala ng kapayapaan at wagas na pagmamahal sa buong buhay ninyo. Ang pagtanggap sa sarili ay dapat laging sabayan ng paninindigan na huwag saktan o biguin ang mga taong itinakda ng tadhana na mahalin mo.
Hanggang dito na lang, Ate Sol. Lubos na nagpapasalamat. Marco,